Good day mga ka-fish keepers. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano ko ba ginugrow ang aking mga alaga. So before we start, welcome to my channel. This is BMT Goldfish. So please like and subscribe. So ito nga pala sila nung una ko silang nakuha. Bali, nag-groom ako dito, 6 na goldfish, 3 oranda at 3 ryogin. So nakuha ko pala itong mga isda na to kay maestro. Ayun. So, salamat maestro. Shoutout sa'yo. Paalala lang mga ka-fish keepers. Hindi po ako eksperto pagdating sa grooming. So, lahat po ng sasabihin ko dito is based on my experience and nag-research din naman po ako. So, ang unang-una ko pong tip sa inyo mga ka-fish keepers is yung genes ng ating mga isda. Maganda kung yung mga ginugroom nyo na isda is mga potential talaga kasi sayang naman yung oras nyo at effort kung mag-i-groom nyo yung mga pet quality lang. Hindi talaga lalabas ang potential niyan. Ang pangalawa ko pong tip mga ka-fish keepers is yung tank size nila. So para sa akin po, based on my experience, the bigger the tank, the better po. Kasi hindi agad napopollute yung tubig nila. Ang tank size ko po dito mga ka-groomers is 48 by 2020. So, maganda yon para sa kanila, sapat na. So, hinaluan ko pala sila ng 2 angelfish para kumain ng parasite. So, isa ring tip yun mga ka-fish keepers. Lagyan nyo sila ng angelfish kasi sila yung kumakain ng mga parasite para hindi magka-parasite yung mga isda natin. Ang next tip ko pa naman po sa inyo mga ka-fish keepers is yung water quality po ng tank natin. So, napaka-importante po ng water quality para sa ating mga isda, lalo na po kung nag-groom kayo. So, how to achieve the good water quality po is by having a good filtration po. So, having by a good filtration po, magiging healthy po yung mga isda natin. So, maiwasan po natin yung mga sakit na white spot, red spot, ammonia burn. So, ayun po, no? Lagi po tayong mag-water change. So, ako po, based on my experience, nagwa-water change po ako tuwing umaga at gabi. So, nakadepende po yung percentage kung ilan po yung wina-water change ko kasi depende po sa behavior nila. Iba-iba po talaga ang mga isda, mga ka-fish keepers. So, halimbawa, 50% sa umaga. Tapos, sa gabi naman po, 20%. Nakadepende yan mga ka-fish keepers. Ang consistent lang po sa kanila is yung oras po kung kailan po ako nagwa-water change kasi para hindi po sila ma-water shock mga ka-fish keepers. Ang next tip ko naman po sa inyo mga ka-fish keepers is kung kaya nyo pong iset up yung tank nyo outdoor, mag-outdoor na lang po kayo para sa akin ha. Kasi dami pong benefits ng outdoor setup. Unang-una po, sunlight. Ang sunlight po is nagpapalabas po ng tunay nila na kulay. So ayan mga fish keepers, kitang-kita nyo naman na pulang-pula, orange na orange at kumikinang. So yan ang isa sa mga benefits ng outdoor setup mga ka-fish keepers. Ang isa pa is yung algae. Ayan mga ka-fish keepers, nakikita nyo naman. Balot na balot ng algae ang aking tank. So ano ba ang algae? So ang algae mga ka-fish keepers is nabubuo kapag tinatamaan ito ng sunlight. So pag naka-outdoor setup kayo mga ka-fish keepers, sure na sure ako magkakaroon ng green carpet yung tank nyo. So, kinakain naman nila ito mga ka-fish keepers kasi and maganda ito sa kanila kasi meron itong natural spirulina. Ano bang nagagawa ng natural spirulina para sa ating mga alagang goldfish mga ka-keepers? So, ito ay nagbibigay ng growth, it enhances the color and for better digestion mga ka-fish keepers na kailangan ng ating mga alaga. So, ang next step ko sa inyo mga ka-fish keepers is yung quality ng pagkain ng mga ating mga alaga. So, kung nagmamadali kayong mapalaki yung mga alaga, mag-live foods kayo mga ka-fish keepers tulad ng Chubifex, Dapnya. Yan, gustong-gusto. Mabilis nyo mapapabelly drop ang kanyang mga alaga mga ka-fish keepers. Pero sa akin mga ka-fish keepers, high quality pellets lang ang ginagamit ko like Mizuho, Shogun, Hikari, ganyan mga ka-fish keepers, subok na yan. Tingnan nyo naman, maganda pa rin kahit hindi na live foods. So, katulong lang talaga ng live foods is direct sunlight. Tsaka, magamit din ako ng mga probiotics like
type custom mix and Pro B. Yan, subok ko na yan mga ka-fish keepers. So another diet ng aking mga alaga is yung steam egg mga ka-fish keepers. Ano ba ang steam egg? Ang steam egg is high in protein and fat na kailangan ng ating mga isda. Ang downside lang ng pagpapakain ng steam egg mga ka-fish keepers is madaling dudumi yung tank nyo. As you can see mga ka-fish keepers, dinurog talaga nila. Pero gustong-gusto nila yan mga ka-fish keepers. So, pagkatapos yung magpakain ng steam egg, talaga magwa-water change kayo. Kasi pag hindi kayo nag-water change, baka magkaroon ng ammonia spike. Kung gusto nyong malaman ng sikreto ng ating steam egg, kasi tingnan nyo naman mga ka-fish keepers, lumitaw talaga yung kulay at napabelly drop ko sila dahil sa steam egg. Kung gusto nyong malaman ng aking recipe, mag-comment lang kayo dyan, mag-like and subscribe kayo mga ka-fish keepers para ganahan akong gumawa ng content. So ang next content natin dito yan mga ka-fish keepers is kung paano ko ba ginagawa ang aking steam egg. So ayan, para mga ka-fish keepers, sasabihin ko lahat ng sikreto ko para sa inyo. Ang next tip na mabibigay ko sa inyo mga ka-fish keepers is i-enjoy nyo lang yung part ng pag-grooming kasi mapatanggal stress talaga ang mga alaga natin mga ka-fish keepers. So enjoy nyo lang and mag-research lang din kayo. Masasabi ko lang mga ka-fish keepers is experience is the best teacher mga ka-fish keepers. Iba-iba tayo ng type kung paano tayo mag-groom. So nasa sa inyo yan mga ka-fish keepers. Hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan. So mga ka-fish keepers, as I said, hindi po ako expert sa pag-grooming. So lahat ng mga sinasabi ko dito is based on my experience. Iba-iba po tayo ng way kung paano po nag-groom. So lahat na po ng mga sinabi ko dito is epektibo po sa akin. Nasa sa inyo na lang po mga ka-fish keepers kung susundin nyo hindi. Pero hindi ko po kayo ipapahamak. So and always do your own research mga ka-fish keepers kasi yun talaga, research and experience. Yun yung malalaman ng pag-grooming mga ka-fish keepers. So, enjoyin mo lang to. Yan, enjoyin nyo lang. Huwag kayong magmadali. Pag may nalalaman ka, i-share nyo mga ka-fish keepers. Huwag tayong madamot sa kaalaman. So, day by day natututo din ako mga ka-fish keepers. So, yun. So, ayun mga ka-fish keepers. Ito yung resulta ng pagpapakain ng steam egg. Hindi ako nag-water change niyan mga ka-fish keepers. Talagang maganda lang ang aking filtration. So kung gusto nyo malaman ang aking filtration mga ka-fish keepers, make sure you like, comment, and subscribe. I-comment nyo dyan mga ka-fish keepers para gagawan natin ng video. So again mga ka-fish keepers, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Sana marami po kayong natutunan sa akin kahit na baguhan lang din po ako. So ayun mga ka-fish keepers, again maraming salamat po. This is PMT Goldfish, pinakamalapit na groomer ng Tarlac. So yeah, God bless mga ka-fish keepers.